Pagkatapos nga naming kumain ni Lola Agrifina, nagdiretso nga kami dito sa Lumart. 5 PM na nga ito ng hapon. Ayaw ko pa nga talaga siyang ihatid kasi mag-isa lang din niya sa bahay nila. At syempre, gusto ko pag hatid namin siya, meron siyang bitbit kahit papano. Habang kumakain nga kami ay naisip ko nang ipag-grocery talaga siya. Kasi sobrang naaawa talaga ako mga mare. Hindi ko ma-imagine ang ulam niya ay asukal lang. Kaya sobrang thank you ako sa bestie ko na laging nakasuporta sa mga ganitong ginagawa ko. So ayun, balik tayo dito sa video. Niloko ko dyan si Lola Agrifina na isakay ko na lang siya sa cart. Kasi ako yung nahihirapan sa kanya pag naglalakad. Masakit daw kasi yung likod niya. Nasaldak daw siya nung magtitinda siya ng kangkong. Kaya sabi ko kay Nano, paupuin na lang siya. Ayaw naman at kaya naman daw niya. Sabi ko kay Lola Agrifina, kuhanin niya yung mga gusto niya. Ayaw nga niyang kumuha mga mare. Sabi niya, bakit daw ako gagastos pa? Ang dami-dami ko na daw ginagastos, sabi niya. Ay, naalala ko tuloy yung inang ko sa kanya. Yung mga kinukuha ko nga dyan, tatanong ko muna sa kanya kung okay. Kasi baka mamaya ayaw niya. Sabi naman niya kahit ano na daw. Ayaw talaga niyang kumuha mga mare kahit anong pilit ko. Halos wala pang laman yung cart namin pero sabi niya okay na daw yun. Nagpunta nga kami dito sa mga delata. Pinipilit ko nga na naman siya dyan na kuhanin yung mga gusto niya. Sabi ko kahit ano kuhanin niya. Nakita nga niya yung 5552 tuna. Nung nakita ko hot and spicy yung hinahawakan niya. Tinanong ko siya kung kumakain siya ng hot and spicy. Sabi niya hindi daw. Kaya sabi ko, kumuha na lang ng ibang flavor. Kinuha ko nga dyan yung flakes in oil. Para pag nagutom siya, okay lang na wag na siyang magluto. Ready to eat naman na yan. Kumuha siya kako kahit na ilan. Ay, Diyos ko, iisa lang yung kinuha. Pero ginawa ko ng 4. Kumuha nga din kami dyan ng sardinas niya. Ako na nga lang din yung kumuha mga mare dahil ayaw niya talagang kumuha. At meron din siyang corn beef. Sakto nga itong grocery ni Lola Agrifina dahil may paparating na bagyo. Magbukas lang siya ng delata, okay na, sold na. Maliban nga sa mga delata, naglagay din ako sa cart niya ng mga noodles. Lucky me beef at chicken nga yung kinuha ko. Sa mga tinapay naman niya, halos malalambot lang din yung kinuha ko. Para hindi siya mahirapan ng humuya dahil wala na siyang ngipit mga mare. Tinatanong ko siya dito kung meron pa siyang asukal. Meron pa naman daw pero konti na lang. Kaya sabi ko kay Nano, kumuha na din. Shout out po pala sa nakakilala sa akin sa Lumart. Maraming salamat po sa inyo at God bless. Tapos na nga kaming mag-grocery ni Lola at pipilan na nga lang kami. Maraming salamat sa aking bestie Emik. Ayan. Ayan ang grocery ni nanay. Ang dami eh. Ang dami na daw. Ayaw niya pang kumuha nung una. Sabi niya mahal daw. Thank you so much, bestie. I love you, bestie. God bless. Sobrang saya nga ni Lola dahil ang dami daw nung grocery niya. Hindi daw siya makapaniwala na may grocery na naman siya. Deserve mo yan, Lola Agrifina, dahil yung mga katulad mo ang masarap tulungan. Yung hindi nagre-reklamo at hindi yung demanding. Oops, bari-bari apo. Charis. Kung nakakatanggap man tayo ng maliit o malaking tulong sa iba, ipagpasalamat na natin yun. Maswerte tayo dahil napapansin tayo para tulungan. So, ayun, baka kung ano pa masabi ko dito sa voice over na it is. After nga namin mag-grocery ni Lola Agrifina, dumiretso na rin kami sa bahay niya. Mabigat pala yung kahon mga mare. Shoota. Mabuti na lang talaga at kargadora akis. Wala pa nga yung kasama ni Lola Agrifina sa bahay niya nung dumating kami. Nung sinundo ko kasi siya, sabi niya nasa Bungabon daw. Hindi na nga muna kami umuwi ni Nano. Sabi ko iayos na muna yung mga pinamili. Para hindi na mahirapan si Lola Agrifina na mag-ayos. Pakiramdam ko kasi mga mare, pagod na din siya. Isa-isa ko na nilabas yung mga grocery namin. Ilagay na nga lang kako sa istante para mas maayos tignan. Ikukwento ko nga lang sa inyo mga mare sa mga hindi pa po nakakaalam. Si Lola Agrifina po ay dating nagtitinda ng kangkong sa tapat ni Marasigan. Nakasalampak lang po siya maghapon. At hindi nga daw po siya uuwi hanggat hindi daw po naubos yung tinda niyang kangkong. Madalas ko na siya nakikita noon. Kaya nung nagkaroon ako ng pagkakataon, pinuntahan ko na siya agad. Binili ko lahat ng tinda niyang kangkong para makauwi na siya. Sabi pa niya bakit ko daw bibilin lahat ng tinda niya, aanhin ko daw. Sabi ko naman ilalagay ko lahat sa sinigang. Pero ang totoo mga mare, binigay ko din sa iba. 72 years old ata siya noon. Biruin nyo, sa edad niyang gano'n nagtitinda pa siya ng kangkong. Dapat sa ganong edad nasa bahay na lang at nagpapahinga. Pero si Lola Agrifina kumakayod pa rin para may pambili ng pagkain. Sa mga manluloko dyan, nangungurakot,
At mga magnanakaw, mahiya naman po kayo. Lumaban din kayo ng patas parang si Lola Agrifina. Di ba kayo nahihiya, shoota? Shout out po sa mga bilyon o milyones na kinurakot dyan. Baka naman. Aba, mag-share naman kayo. Penge naman po ako para mas madami pa po ako matulungan. Huwag nang umasa, masasaktan ka lang. Charis. Ituloy ko na nga lang yung kwento ko kay Lola Agrifina. Unang video nga ni Lola Agrifina sa akin, nakatanggap din siya ng grocery galing kay Sis Diabali. Ang alam ko may sumunod pa doon, hindi ko na nga lang matandaan. After nun, wala na ako naging balita kay Lola Agrifina. Hanggang sa napunta na nga ako ng UK. Nung umuwi ako galing UK, lagi akong nakatingin sa pwesto niya dati nung nagtitinda siya ng kangkong. Pero hindi ko na nga siya nakikita. Hanggang sa nagpamigay ako ng food pack, pinagtanong-tanong ko kung kumusta na si Lola Agrifina. Ang sabi nga nila, hindi na nga to siya nagtitinda ng kangkong dahil mahina na. Kaya hindi ako nagdalawang isip na puntahan na siya. Dinalan ko nga siya ng manok. At nung nakita ko nga si Lola Agrifina, bumagsak nga yung katawan niya. Ang laki nga ng pinayat niya. Hanggang sa pina-check up ko na nga siya, mga mare. Sa dami nga ng dinaldal ko, nailabas ko na lahat ng nag-grocery namin. Tinanong ko nga si Lola Agrifina kung nakainom na siya ng gamot pang high blood. Hindi pa nga daw. Sabi ko, kakakain naman niya, uminom na nga siya. Ang iinumin na pala niyang gamot, mga mare, ay yung galing kay Doc Kuyaw. Maraming salamat po sa libreng gamot ni Lola Agrifina. May mga inantay pa nga akong gamot at vitamins na galing kay Sis Maridol ng Envy Wellness. Maraming salamat po sa lahat na nagbibigay ng tulong kay Lola Agrifina. Huwag po sana kayong magsasawa. Sa mga gusto pong magpaabot ng tulong kay Lola Agrifina, mag-message lang po kayo sa akin. Malaki man po o maliit, malaking bagay na po para sa kanya yon. Ang Panginoon na po ang magbalik sa inyo ng liglig at umaapaw na blessings. Naayos na nga ni Nano yung grocery ni Lola Agrifina. Pinakita nga niya sa amin yung laman ng kaldero niya. May konti pa siyang kanin panghapunan. Kaya sabi ko, magbukas lang ng sardinas pag nagutom siya. Ingat kayo. Thank you, thank you. Ingat kayo.